Payong! Payong kay Jan! Hoy, Dante! Oy, Chabi! Ano na naman yung bagong racket mo? Oh, Chabi, buong taon magagamit mo to, payong. Mga payong magkaibigan. Mabibili sa TV Maria. Teka. Kilala mo yan? Ito ba yung nagtuturo paano magluto yung mekos-mekos? Mekos mo na yan, insan, okay? Hindi! Siya yung nasa paggabi, pag Biyernes. Ah, sa bubble gang! Hindi, teka. Dante, Oy, ano yung binibenta mo? Payong, Pads. Payong. Payong. Mga payong kaibigan. Payong kaibigan. Paano nga ba magbigay ng payo sa isang kaibigan? Magandang mapag-alaman natin yan sa isa na namang edisyon ng Kape. At Kampay! Segment 1! 5, 4, 3, 2. Ikabok naman. Meron kasi akong problema eh. Gusto kong mag-expand ng tindahan. Kaso, parang kailangan kong ng advice. Oh, pare ko. Oh, pare ko! Pare, sa amin naman ako. Anong problema mo? Problema mo. Father, kasi gusto kong mag-expand sana ng tindahan. Eh, hindi ko alam kung ano bang dapat kong gawin. Ang tanong, bakit mo gusto mag-expand ng simbahan? Ng tindahan? Eh, syempre, para ano, Distraction ka ba? maraming, ano yun, Maraming o customer. marami, tsaka dagdag, income. Hindi, kasya ka pa naman. Oh, pasok na ako. Sige, pumasok ka na. Sige. Yan. Alam mo, Pad, sa bahagi ng buhay ng tao, lahat naman tayo may problema at suliranin. Pero, kailangan talaga natin ng payo. No? Hindi yung payo na binibenta kanina ni Payong yun. Payong. Oh. Kailangan natin ng payo. No? At magandang pagkwentuhan nga natin. Ano bang karasan mo sa pagbibigay at pagtanggap ng payo? Tinatanong ka ba ng tao, pwede po ba kami humingi ng payo sa iyo? Oo. Siguro yun, parte ng trabaho natin at buhay natin bilang pare, na minsan hinihingan tayo ng tao ng payo. At iba-ibang level. Minsan yung level ng confession. Pag tayo nagpapakumpisal, may mga lumalapit na hindi lang sila nagkukwento ng kasalanan nila, kundi kinukwento rin nila o humihingi Yung problema sila. ng kapitbahay nila? Iba yun. Iba yun. Di ba? Ikukwento lang, nagkasala sila, pero minsan, they want to become better persons. Kaya they're asking for, paano ko maiiwasan to? Paano ko mas magagawang better to sa buhay ko? Pero at the same time, maganda rin yun kasi pag ako rin naman ang humingi ng payo, kunyari sa mga nakatatanda natin pare, o sa mga taong mas maalam about things, yung nakikita ko na hindi ako dapat ako lang yung nagbibigay ng payo. Dapat ako rin, maranasan ko humingi din at mapagpayuhan o minsan mapangaralan ng ibang tao. Ikaw, Padre. Siyempre, bilang, bukod sa pagiging pare, of course, yung level ng confession at yung level ng counseling. Napapagtanungan din tayo ng mga kung ano-anong payo. Anong pinaka-weird na payo na hiningi sa'yo? Hiningi sa'yo? Oo. Paano mag-quit ng sabong? Seryoso. Paano, Father, mag-quit ng sabong? Hindi ko makalimutan to. Wala naman tayong binibreak na silop confession dito. Wala. Minsan nagpakumpisal ako sa isang kilalang simbahan. No? At may gulat ako pagpasok nung, di ba, usually may room doon eh. May room. Pagpasok na, nagulat ako, may hawak siyang manok. Manok? Ano yun? Panabong! Panabong? As in yung mga ano yung tao na... Ganun talaga. Tapos ang sinasabi sa akin, Father, tanggapin mo ang manok na ito. Sabi ko, teka lang po, ano po problema? Kayo po ba ay magkukumpisal? Gusto po bang makipag-usap? Hihingi po ko ng payo, paano po ko titigil sa pagsabong? So sabi ko, teka lang, gusto mo ba kwentuhan o gusto mo magkumpisal? So nagkumpisal naman siya. So to make the long story short, so nabigyan ko na siya ng penas, etc. Pagtapos, sabi ko, mag-ingat po kayo, God bless. Father, ito na po yung manok. Ang gagawin ko pinasurrender niya yung manok bilang tanda daw ng kanyang pagsuko na ng kanyang addiction. Ngayon sabi ko,
ano pong gagawin ko sa manok na to? Ibigay niyo na po sa iba. Hindi po! Sa'yo po talaga. Para Dapat may ginawa mo talaga. lang inasal pagkatapos. Oo nga. Inuwi mo na. Hindi nga. Punta mo dito. Ay, gusto ko sanang iuwi sa parokya. Kaya lang, ang problema ko doon, hindi man ako marunong mag-alaga ng manok. Hindi, tabi mo doon kay sini. Ibigay ko kay Jinky. Kaya sabi ko, pinaalaga ko doon sa mga gwardya Nung simbahan. ng simbahan. At ang kwento, nilaban daw nila. Nanalo! First game nanalo! Nanalo! Ang galing ng manok! Matama! Impressive, sir. Matama. Kaya lang, yung Impressive. second game, Oh. wala na, adobo na. Ikaw, Nakakatawa kasi nga. Isipin mo, pare, pero hinihingan tayo ng payo ng kung saan katulad. minsan nga, di ba, tinatanong tayo, ano ba, bibiling ko ba tong condo unit na to? Ano? Isa pa, yan. Palagi rin tinatanong. Ilang square meters, di ba? Mga isa din tinatanong, love life. Oh, love Sabi ko, anong kinalaman ko sa love life? Ba't ito pinagtatanongan sa love life? Kasi sila full of life, full of love, ikaw life naman. Oh. Dapat, na lang. Father, sinabi mo, kung sarili ko nga, hindi ko mabigyan ng tamang advice. Di ba? Ang drama mo sa buhay. Teka, May sa mga sinasabi ka, may sinasabi ka. sa mga barkada mo, Chabi, ikaw ba yung Oh. hinihinga ng payo o ikaw yung laging nahingi ng payo? Ako yung hindi. Ako yung nagbigay ng payo. Ikaw yung parang Ikaw yung advisor. lola Lola Remedios. ng grupo. Ikaw Lola Basyang, ganun. Pinaka-weird na hiningin payo Yung sa'yo. Yung talagang pinag-isip ka, di ka pinatulog. Ay, parang wala naman, Fad. Mga mababaw lang naman yung mga problema nila. Oh. Yung sa friend ko, yung parang about sa trust issue niya dun sa Trust issues. Trust issue. Yung mga, Grabe na mga issue ngayon, mga trust issue. yan yung di ba, yung may sa team building, yung nakapikit ka, tapos tutumba ka, Ay, huhulo yung sasaluhin ka. Tas sasaluhin ka, tapos yung isang player, di ba, paharap nahulog. Pero maganda yung kwentuhan natin tungkol sa paghingi ng payo. Kasi magandang pag-isipan at pagnilayan natin to. Paano nga bang advice and why do we give advice? Ano muna natin, what is advice? Yon, what is What advice? is advice? Yes. Ito ay galing sa dalawang salita. Hindi, ang advice practically is a guide to action. Action to do what? To do something na makakasolve ng problema mo. To do Yun. something na magdadirect sa buhay mo. Kaya di ba, kapag humingi ka ng advice, usually, humihingi ka doon sa tao na advisor mo o counselor mo, humihingi ka ng new perspective sa sitwasyon mo. O, kumbaga parang at least hindi mo kinakahon yung sarili mo sa sitwasyon at binubuksan mo ang iyong isip, binubuksan mo ang iyong mata, binubuksan mo ang iyong puso. So, new ideas to solving problems. Yun yung Oo. isa. Pangalawa, ang tulong ng good advice ay nakikita mo yung sitwasyon from another person's point of view. Oh, kasi baka iba yung nakikita, Oo. di ba? Kasi pag tayo lang, ito lang nakikita natin, pero may iba palang viewpoint, no? Ibang perspective. Yun, di ba, yung lalo na yung mga eksperto at mahilig dito sa photography, di ba? Yan. Yung merong mga tourist attraction, di ba? Yung tourist trap, sabi nga nila, lahat ng photographer nandun. Oh. Pero yung ibang mga photographer, mautak kasi alam nila, hindi lang yun yung view na maganda. Oo. Umiikot sila sa Umiikot ibang sila. area. Ganon din sa paghingi ng payo, hindi lagi yung tingin mo, yun lang ang tingin mo sa buhay. At hindi lang yun ang tingin mong tama. Oo, tama. Yun. So yun. So it is seeing things from a new perspective. Tapos ikatlo, hindi naman pwedeng hingi ka na hingi ng payo tapos hindi susundin. Di ba yun ang Tama. pinaka nakakainis? Parang nagsayang ka lang ng laway. Oo, yun. Oo, yun, tama. Di ba? May hihingi sa'yo ng payo tapos in the end, di ka rin masusunod. Para ke. Oo. Di Kaya ba? tawag dyan, Pads, kasi nagsisimula yan sa concern or problem, tapos pupunta sa advice. Pagtaas ng advice, decision. Oo. Pero hindi lang desisyon. Kasi minsan magdedesisyon ka, hindi mo naman kikilusan. Oo. Action. Apat yan magkakasunod yan Problem, Problem. advice, Advice. decision, Decision, action. action. At syempre, kailangan dito natin tawag nating discernment. Wow, ayan na naman yung D-word na yan, discern. discernment. Pero, Pads, ano ba pinagkaiba ng payo sa simpleng pagbibigay ng feedback o yung mga suggestion? No? Ano ba kasi- pinagkaiba ng advice? Una kasi, ang advice, ikaw humingi. Okay. Ang feedback, binigay sa iyo. Basic yun. Basic yun. So, ibig sabihin yung feedback, yun yung nananahimik ka, bigla may magko-comment. Alam mo, pumayat ka. Yun. Feedback yun. Oh. Pero pwede rin unsolicited advice. Pero at the same time, yung Oy, feedback kasi... Father, Oh. nabanggit mo kasi
paano po ba i-handle yun, yung mga unsolicited advice? Actually, mamaya mas makikita natin to eh. Oo. Kasi sa buhay ng tao, marami talaga mga tao yung hindi ka naman hinihingian ng advice. Advice ka ng advice. Sino pa ba naman nagtutulong sa'yo kundi ako? No? Sa totoo lang, no? Pwede nga, isa din. Kasi baka hindi advice ang kailangan binibigay mo, baka feedback. Kasi yung feedback, nanggaling sa isang tao, tapos nun, towards a particular situation, may kailangang ayusin, may kailangang baguhin. Feedback yun. Ngayon, hindi yun advice. Kasi kapag nanggaling sa iyo, sa ibang tao, feedback. Pero pag nanggaling sa iyo at dumapit at tumingin ka, yun ang advice. Okay. Di ba? Okay. Tapos ang suggestion, ito naman yung hindi mo inaasahan na may aksyon na mangyayari. Parang, baka naman, yung beke naman, yun, yung suggestion. Beke naman, bawasan mo yung pagkain ng kanin. Beke naman na yung maging mas active ka, di ba? Beke naman, mag-exercise ka naman. Beke naman, wag kang mambalya sa basketball. May nasiko na naman tayo sa mukha. Parang sa inyong dalawa yun, Father. Gusto mo, bigyan ka namin ng beke naman? Beke naman, bigyan mo kami ng discount. Sige na. Bigyan mo kami ng discount sa mga utang namin, beke naman. Di ba? Yung suggestion yun. At hindi tayo sure kung yung suggestion o yung suggestion susundin o hindi. Di ba? Sabi na, beke naman, discount. Sige. Sige, pero hindi naman tayo binigyan ng discount. Oo, tama. Suggestion. Pero kung bibigyan mo ng discount, salamat sa Diyos. Blaze na blaze ka. Blaze na Blaze, blaze. sige. Pero alam mo, Pads, magandang din tingnan natin, since pinag-uusapan natin, usapang payo, ano bang elemento ng isang payo? What makes an advice an advice? Ang payo kasi, di ba, may hawakan yun, tapos may May wire. may pindutan, oo. Tapos yung yung rayos niya, napakalaga, dapat aligned, no? Tapos nakatusok. Hindi, payong yun. Hindi. Okay. Una, ang advice is given by an authority. Ito yung sige, punta tayo sa mas practical, sa mga estudyanteng nanonood or tinatamad sa klase at nanonood sa FB. Ayan. Di ba? Thesis advisor mo. Yung thesis advisor mo, hindi ka lang kukuha ng tropa mo na madaldal at makulit, siya ang kukunin mo thesis advisor. Ang dapat kukunin mo, yung maalam. Alam niya kung ano yung pinagsasabi niya. At alam niya rin hindi ka kukuha ng thesis advisor na galing sa kung saan or iba yung subject matter, hindi compatible. Yes, Diba? So dapat authority yon. May alam siya doon sa pinagdadaanan mo. Siyempre, mapapagkatiwalaan. Yes. Alam mo na yung hinihingian mo ng advice, talagang someone who will bring you and lead you to the right path. Hindi ka hingi ng advice sa kung kani-kanino lang. Kasi lalo ka mapariwara sa boy, wala rin. Tapos sabi niya, humingi ka ng payo, nagsayang lang ng laway. Wala rin. Actually, sabi nila, ang pagbibigay o panghihingi ng advice, yung advisor, is someone ideally who is elder. Mas nakatatanda kasi may karanasan. Hindi karahasan, ha? Karanasan, may karanasan, no? At yung karanasan na yon, it speaks for itself. Baka makatulong yung karanasan para matulungan yung humihingi ng payo. So, dapat given by authority. Pangalawa, dapat simple lang. Kasi minsan, the more na ang elaborate ng payo sa'yo, minsan, in the first, malilimutan mo kung ano nga ba yung tinanong mo. Gusto ko magpapayat. Tapos ano yung mga advice na ano yung mga hiningi. Alam mo, ang metabolism, ayon sa katikism. Mga body type, no? Mga esomorph, mendomorph, mga gano'n, kung ano-ano. Sila ang pinakatanong, so Doc, ano gagawin ko? Diba? Hindi mo maintindihan, diba? Minsan kasi ang dami-dami din natin binibigay na advice. Hindi nakafocus, hindi nakatuon sa kung ano ba talaga yung madaling gawin at nararapat, appropriate dapat dun sa sitwasyon. At syempre, dapat, kung magpapayo ka rin lang naman, dapat factual, makatotohanan, real, at relevant. So yung real talk. Ano yun? Pwede yung maging payo kasi masakit man pakinggan o medyo harsh ba? Pero kung talaga matutulungan ka, dapat factual, may konteksto yun. So ibig sabihin, hindi ka magbibigay ng payo na hindi lapat sa sitwasyon nung humihingi ng payo. Kaya di ba dapat relevant? Parang ikaw, dynamic preacher, relevant to daily life. Easy! Dapat ganun. Huwag ganun, iba yun, di ba? Anyhow. Relevant, ibig sabihin, nababagay sa sitwasyon. Kasi minsan, yung mga suggestion natin, out of this world din, no? Hindi magaling din sa outer space. So, yung sasabihin ko sana kay Chabi na lagyan niya na second floor tong tindahan, medyo, delikado yun. Una sa lahat, lupa ba ni Chabi to? Yun, nasasagutin po natin sa pagbabalik po natin sa kape. At tambay! Malaking problema yun. Lupa ba ni Chabit po? Di ba napalayas ka nga?
kainin. Oo na, sige na, babay na. O, sige na, okay na. Ilang tansan pa ba? Anong nangyari, Chabi? Iunin? Eh, kasi nga, Father, itong nanay ko, imbis na bigyan ako ng advice, ay sermon yung Gagawin ko inabot ang ko. Bakit kasi nermonan? Eh, kasi nga gusto ko nga mag-expand. O, tas ano nangyari? Eh, sabi niya, may pang ano daw ba ako, pang down dun sa bibiling ko lupa. Ay, ano ba pinagkaiba ng Father? Kala ko. Ng advice Kala at... ko. Pinagsabihan ka. Oo. Teka, pero gusto ko muna magkomento to sa pag-expand. O ano? Wala na kasing ilalaki. Ayan na naman tayo. Ay, nako. Hindi, okay, sige. Ben tayo, huwag mo ulang Mainit ulo ka, Father. Huwag mo ulang Sige na, yan. Kalamayin ninyo mga loob nyo. Anyhow, so, okay. Maganda yung tanong niya. tanong niya. Ano yung pagkakaiba ng advice sa sermon? Pag sermon, usually galit eh. Pati parang hindi ka na nakinig. Oo. Para sinabi mo na sa kanya kung ano yung problema niya, dinaretso mo na, ni-real talk mo na masyado. Oo. Kasi yung advice, di ba nga sabi, kailangan buksan mo rin yung isip mo eh. Pakikinggan mo rin eh. Parang ano yan eh, di ba? Batang haba ng pila, nagtsatsaga ka sa pila, mahal ang kape, ang problema sa'yo, di ka nakikinig. Naintindihan ko yun, Pika! Pero alam mo, Pads, napagtanto ko lang, si Jesus kaya humihingi ng, nahingian kaya siya ng advice, so nagbigay kaya siya ng advice. Ay, ang dami nun. Alam mo, pag binabasa yung gospel, di ba yung randomly pinagtatanungan si Jesus ng pinaka-weird na mga tanong. Naalala mo yung isang mama pumunta sa kanya, tapos di ba, Lord, sabihan mo nga yung kapatid ko, bigyan ako ng karampatang share ko sa bana namin sa tatay namin. Di ba yung mga ganun? Meron ba? Yung rich young man. Ayun, ano? Diba? Tinanong siya kung paano makakapasok paano sa po ba kaharian ng makapasok sa langit? kaharian ng langit? Humingi siya ng advice. Pero ito masaklap, di ba? Nung nagbigay na advice si Jesus, di ba nagmarunong yung binata? Oo. Sinabi niya, I've done everything. As in everything. Everything. Tapos di ba, what else should I do? Tapos di ba naboljak siya ni Jesus nun? Kaya nga eh. Pero marami eh. Actually, kahit nga, yung sinasabing Sermon on the Mount, sa Matthew chapter 5 and 6. Ano? Father, tatanungin ko, okay ka lang ba dyan sa loob ng tindahan ko? Actually, parang pumapogi nga ako dito. Oo nga, Umuti ako bigla. Gusto mo dito ka na? Gusto mo magpalit? Oo. Sige, palit lumakas na ka tayo. dyan. Nahihirapan ka ba umupo? Oo, taas ang upuan. Parang kailangan ng advice yung upuan, no? High chair. Maging matibay ka. Be strong. Lakasan mo ang loob mo. Be strong. Lakatan mo loob mo. Sige na, Father, 12 minutes lang to. Marami ka pag-discuss. Sige, masyado ng real talk itong programang ito. Sige, punta tayo sa sermon. Kailangan mo Tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Okay, yan. Tama na. Okay. Sige, balik tayo doon. Yung Sermon on the Mount sa Matthew chapter 5 and 6, actually, mga ano to eh, abiso, mga advice, lalo na sa dumaraming followers si Jesus. Tapos yung mga nilalapit nila kay Jesus, actually hindi naman malalimang theological na problema, di ba? Oh. Ang problema nila madalas, relationship sa pamilya. Meron ako nakakaaway. Oo, meron yung mga, kailangan ko bang, ilang beses ko papatawarin yung nagkasala sa akin, di ba? O Tapos yung kanilang mga regular practices, yung pious practices like fasting. Anong dapat ba ipakita ko sa buong mundo na ako yung nagpa-fasting? buti hindi pa tinatanong kung ilang hours ang intermittent fasting. Yung mga ganun, di ba? Ilang hours ba? Ilang hours ba? 16:8. Hindi, wag na. Never mind. O, so, fasting, prayer. Di ba? Pag nagdadasal ba, dapat nakikita ng taong bayan yung aking panalangin. Pero kasi, Pads, di ba nung time ni Jesus, meron naman mga scribe, di ba? Yung mga experts of the law. Bakit sila lumalapit kay Jesus kaysa doon sa mga scribe? Kasi nga, di ba sabi, Jesus spoke with authority. So, meron diploma si Jesus. Hindi. Ibig sabihin may authority. May dating. May otoridad. May dating, kumbaga, May tsapa. kapani-paniwala, credible. Kasi kung ano yung kanya sinasabi, tumutugba sa kanyang ginagawa. Okay. So, dapat para maging mabuting advisor ka, hindi ka lang madaldal. Hindi ka lang maalam, kundi you practice what you preach. Yung practice at yung preach. Ano ba? Yung tungkol sa kayamanan. Oo. Diba? Yung pag-accumulate ng kayamanan. Ano ba yung pinaka-importanting kayamanan? Siyempre, pag sumunod ka kay Jesus, palagi niisip, dapat ba maging hampas lupa ako para maging follower ako ni Jesus?
Pero di ba nga kay kasi Jesus merong rich followers. Pero pinapa-emphasize si Jesus dito, the true treasure is the treasure in heaven, which is relationship with the Lord. Tapos yun, di ba, china-challenge ni Jesus itong mga mayayaman, kung may sobra ka, wag mo pa rin i-hoard. Ipamahag. Magbigay. Sabi nga ni a wise saint once said, Saint Thomas Aquinas, Sabi niya, anything in extra that you have is not for you. It's for somebody else. Purin ang Panginoon. Sige. impressive, sir. Isa pa, syempre, kapag follower ka ni Jesus, normal at natural, mag-aalala ka, may worries ka. Oo. Pero maganda yung sinabi ni Jesus at naalala ko yung professor namin sa Canon Law, si Father Rex Manansan of the Society of Jesus. Shout out Ayos, sa'yo. Father Rex, Kung di ka nanonood nito, pero i-quote kita, yung Law of the Lilies. Love the lilies. Yung lilies. peanut butter. Hindi! Law of the Lilies. Sabi ni Jesus, huwag kayong mag-alala, tignan nyo yung mga halaman, Mga yung mga bulaklak lilies. sa diba? ilang. Bulaklak sa parang. Sa parang. Parang Marikina. Parang Marikina, di ba? Hindi naman sila, wala naman silang ginagawa, pero inaalagaan sila ng Diyos. Dapat ang isang alagad ni Jesus, hindi nag-aalala, sapagkat ang Diyos sapat na. At kapag sumunod ka sa Diyos, everything else will follow. Wow, yeah, purin. Yan. Ba't biglang may garden yung angel. sarap ng ngiti mo, May garden angel. Anong Kasi meron? di ba, Father, meron ding advice si Jesus sa marriage. Ayun, kaya na-excite lang ako. Bakit? Ano bang Ano nangyayari? particular bang sitwasyon ng marriage? Hindi, di ba, Father, kailangan, di ba, ang marriage ay sacred. Oo. So, dapat, syempre, kayo, kunyari, yung asawa mo, kayong dalawa. So, dapat, yung, kumbaga, di ba, yung parang hindi kayo Mag-away. Hindi, Father. Yung mga liwaba. Yun, mga tips Yung ni Jesus. sa adultery. Oo, yun. Di ba sabi di ba ni kasama Jesus, yung sa Ten hindi Commandments? lang dapat yung adultery na physical na may nangyayari, kundi Pero sa isip kahit pa nasa lang. isip, di ba? Kaya mag-iingat tayo sa ating mga iniisip kung paano tayo tumingin sa ibang tao. Kaya sasabihan mo yung fiancé mo, focus! Iwan mo Wala sila. na, Goal ko. Focus. nasuspend na yung social media nun. Ay, sorry po. Pasidab. Okay. Sorry, Ito na yung magandang sorry. pag-isipan natin. Pag-isipan natin to. Since lahat naman tayo nagbibigay ng advice at nakaranas sa tumanggap ng advice, meron bang do's and don'ts ang pagbibigay yan, at sige. pagtanggap ng advice? Oo nga, really, Father. Kukunin po natin ito ngayong araw na ito sa isang eksperto sa magbibigay ng payong, si Father Kevin. Okay, number one. Number Do's one. muna tayo. Do's. Number Do's, one. Make sure your advice is solicited. Ibig sabihin, hiningi. Hiningi yung advice. Hindi yung pinag-usapan natin kanina, yung unsolicited advice. Oo. Yung, alam mo, kapatid, payo ko lang sa'yo. Di ba? Humingi ba ako ng payo sa'yo? Ba't mo ako pinapayuhan? Di ba? In short, no, huwag kang epal. Oo. Huwag kang pala pumapi. desisyon. Oo, Huwag huwag ka pala desisyon. Kasi kung hindi naman kailangan ng iyong kapatid, Yung hindi payo. naman siya hingi ng payo Oo. Baka ang kailangan mo bigay sa kanya, hindi payo, kundi feedback. Yun yung distinction ng advice at ang feedback. Okay. Sige. So, dapat your advice. Tapos, pangalawa, engage. Hindi engage na. Hindi yung engage na naabangan ni Chabi. Ibig sabihin, hindi ka lang nakikinig, kundi natututo ka rin magtanong ng tama. Thoughtful questions. Hindi tipo bang ang pinag-uusapan mo, may problema ako sa jowa ko, bigla mo tinanong, anong height mo? Hindi, hindi, minsan, di ba, magkikwento na sa'yo, di ba, okay, bibubuhos na sa'yo lahat na sama ng loob, tapos ikaw, Ay, nakakainis yung ganyan. di ba? Minsan, di ba yung kunyari, Father, may problema, tapos sandali, add to cart ko lang. Di ba, may gano'n kasi wala yung attention, di ba? So, dapat thoughtful at eye contact. Ito natin, mata sa mata. Na gano'n ka, anong problema mo, iho? How many times? Father, nakakatakot naman yung gano'n. Hindi naman masyado, di ba? Kalma ka lang. Eye contact, ibig sabihin, Hindi ako galit. Sobrang lang sa kape. yun, kung kunyari magbibigay ka ng advice, magtanong ka na maayos, respetuhin mo yung kausap mo, tapos Tama. tignan mo naman. Tignan mo naman. Pero wag sobra. Iba ang tinitignan sa tinititigan. Correct. Okay. Nakakaiyak na. Pangatlo na tayo. Baka magsuka si Chabi. Pangatlo, be honest and open-minded. Kapag nagbibigay tayo ng advice, kailangan mula sa puso. At the same time,
Hindi po pambobola ang hinihingi. Hindi parang, oo. may problema po ako, Father. Hindi yung galing-galing mo nga eh. Di ba? Pare, may tawag doon. Ano yun yung, may tawag yung toxic positivity. O, magiging topic natin sa susunod na Pag-uusapan natin yung episode. Father, paano naman po kung ayaw pong tanggapin yung advice, ganon? Ay, doon natatapos yung role ng advisor. Kasi dahil yung sabi nga natin kanina, di ba? At the end of everything, rerespetuhin natin yung desisyon. Yung freedom nung kausap natin. Humingi ka ng payo. Kung tatanggapin mo ito o hindi, nasa iyo na yun. Kung hindi mo pa susundin, edi okay. Pero kung tatanggapin mo, para sa kabutihan Kabubuti mo. mo din naman Pero kung hindi mo tatanggapin, wala na tayong magagawa doon. Pero Father, minsan, pag kunyari ikaw yung nagbigay ng advice, tapos hindi sinunod hindi pinakinggan, di ba bilang advisor ba? Tama? Alin, yung tinatanggap Hindi, mo ako yung nagbigay ng advice. Advisor, oo. Kunyari hindi niya nasunod. Parang di ba minsan tayong nagbibigay ng advice, parang meron tayong feeling na alam niyo, nalungkot. Oo, or tama, parang, totoo yun. Parang may It's gonna may hurt. sense ba yung mga sinasabi It's gonna hurt ko? na magmahalang ganito. It's gonna hurt. Hindi, masakit naman. Parang ganun. Parang kananar. Hindi, totoo naman masakit. Pero darating kasi yung punto, lalo na pag ikaw ay yung advisor or counselor or confessor, may oras na you have to let that person use his or her freedom. Oh. Kumbaga hanggang dito ka na lang. Oo. Hanggang diyan ka na lang. Huwag kang kikilos sa masama. Di ba? Hindi, kumbaga, respetuhin mo, kung hanggang dito na lang talaga yung role mo, that's it. Kaya nga, the best thing will always be to find the solution together. Find the solution to your problem. Hindi yung pwedeng, yan pala problema mo, sige, kaya mo na yan. Hindi, actually, sa pang problema dito, minsan kasi bilang humihingi ng payo, ang nagiging tendency, ano po ang gagawin ko? Hihingin sa'yo kung ano yung mismo gagawin niya. Na parang i-spoon feed mo siya. Pero hindi ganyan ang advice eh. Magkasama kayo maghahanap ng solusyon na nararapat at appropriate para doon sa sitwasyon o sa concern. Father, ano po ba, parang pwede rin po bang may hangganan din ng pagbibigay ng advice? May hangganan nga ba? Ito akin, sige. from my point Ikaw muna. of view. Siyempre, as much as possible, you'll be, charitable and compassionate enough na makinig. Pero pag kunyari, paulit-ulit na yung problema, At binigyan mo ng solusyon, hindi pa rin ayaw ginawa. pa rin sumunod, At yun na. bumabalik pa rin sa dating gawain. Wala na. ibang Yun usapan na po yun. Moral of the story, study hard. Yun talaga. Pero yun nga, pero yung sa tanong na yun, may hangganan. Kasi hindi naman ikaw palaging nandyan na nakabuntot na, huy. Hindi kaya yan nung ina-advisean mo. Baka pwede rin na hindi kaya, Oo. hindi rin baka maghanap din siya ng iba. So, ganun din. Kahit naman sa seminaryo, di ba? Sa spiritual direction. Oo, yes. Di ba? Minsan hindi, parang masyadong penitential in character yung aking spiritual Oo. direction, di ba? Pero ganun. sabi nga, a wise spiritual director once said, said. si Father Ferdy Santos. Of course. Alam ko, Pads, di ka rin Hindi ka rin nanonood nito, pero shout out. nauulanigan mo tong show na to, Oo, sigurado. nakikita mo sa mga... Pero sabi ni Father Ferdy sa akin, spiritual direction is not pleasant conversation. Hindi siya laging, ikaw yung bida. Actually, sometimes real talk at harsh words pa nga kapag... Lalo Pag may na- kailangan tayo i-confront na mali. Kaya nga po, kung kunyari, nagbibigay ka ng payo, ang iwasan mo, number 1, huwag mong imarites yung narinig mo. Do not gossip. Kasi minsan, naghumingi ka ng advice, as i-message mo agad yung Yung kaibigan. Pare, alam mo na ba yung latest? Oo. Yung anak ni Lumen, buntis! Ganon, di ba? Na kumalat na sa buong bayan yung problema, humingi lang naman sa'yo ng payo. Tapos, syempre, kung kunyari ikaw ay confessor o counselor, huwag mo i-compare ang isang penitent o counselee sa ibang mo makausap. Para mo sinabi, kuwari, si Chabi humingi oo. ng payo, buti pa si Aling Nena. Nakikinig. Ikaw, ilang beses ka na pinagsabihan. Nakakasakit yun bilang di ba? Yeah. O, At pangatlo, syempre, pangatlo, huwag kang judgment. Bawal ang judgment. Huwag mong husgahan. Huwag mong husgahan. Huwag mong At wag ka husgahan. rin assumero na, nung minsan, kasi di ba may mga kunyari magko-confess ka, unang binanggit mo pa lang, yung pare, alam ko na problema mo. Teka lang, Pads. O, hindi mo pa, di ba? Hindi ba tapos? Yung parang hinusga mo na kagad. Oo. Ito pang huli. I think very, very important at mamaya mas ma-emphasize Oo. natin to, no? Don't act like you're the savior. Ha?
Di ba kasi parang minsan feeling ng counselor o ng nagbibigay ng advice. Ako ang tagapagligtas ng mundo, meron akong Superman complex. Ako lang ang I need a hero. I need a hero today. Para sinasabi, Pero ano po ba, nakakatulong po ba yung Band-Aid solution, yung mga patche-patche? well, tandaan natin, parang Band-Aid, hindi siya long term. Sa simula sa patikim-tikim. Sa simula lang, magiging effective. Pero in the long term, pero tandaan natin, palagi dapat tayong long term. Palaging mahaba ang ating paningin. At yun po ang ating tutungayan po, long-term benefits, long-term effects ng pagbibigay ng payo at tulong sa ating kapwa-tao dito sa episode ng Kape. Pengin tubig. Wala na. At kampay. Wala na eh. I need the hero. I need a hero. Payo! 1, Halika na. 2, Sabay tayo sa payo. Ganda! Pagsikat ng araw! Iba pala. 5. Hoy! Yan po ang 5 hacks natin ngayon today. Hoy, Dante! Hoy! Sabi! Pinapakuna mo sila, paano? Ba't sila lang may payo? Ano? Teka. Teka. Namigay ka ng... 1, 2, 3, 4, 5 na payong Payo. daw. So, 5 payong, ibig sabihin, merong 5 hacks. 5 life hacks. Sorry, Pads. Okay lang. 5 life hacks para sa pagbibigay ng payo. Payong pang Kaibigan. Ayun, Hindi salamat. na ako kaibigan, kaya wala akong payong. Kumalma ka. Yan na naman tayo eh. Ibang payong ang kailangan mo, Chabi. Kailangan niya micromatic yung malaki, di ba? May iba-ibang kulay. Sige na, sige na. Di ba? Akala ko yung tent na pang barangay. Oo. Yung may mukha ng nung kakagawad. Matinding payong kailangan nito, Pads. Yung matibay Sige na, at malaki. Ayo, Pads. Di ba? Sige na, paming. Salamat. Thank you. Salamat sa mga payo mo. Palakpakan! Palakpakan. Sige. May kwento pala tayo sa mga televiewing natin. Sige. Sa original kasi na Kape at Kampay, meron kaming episode na ang title ay Payong Ate. Payong Ate. Payong Ate. Shoutout kay Ate Jill. Siya yung guest natin doon sa Payong Ate. Paano magbigay ng payo? Yun yung una at nag-iisang episode. Oo, actually, series dapat yun eh. Pero nandito na tayo at ang pag-uusapan natin sa ating top 5 ay... How to give advice that actually helps. Kasi minsan, bigay ng advice, Pero mas nakakagulo tayo. imbis na makatulong, mas lalo nagpalala. Oo, yan. Habang tumatagal, Lalong lumalala. oh, di ba? Okay, moral of the story, Study hard. Yun, Opo. okay. Sige, simulan natin. Go, Pads. Sige, una, syempre, bago ka magbigay ng payo, be a good listener. Kasi may oras, lalapit, minsan, di ba, may mga taong ganyan, hihingi ka ng payo, isang sentence ka pa lang, ang matatanggap mo isang paragraph na, minsan isang thesis na. Akala essay writing context. Oo, para siyang chat GPT, di ba? Lalabas yung... Parang ang tanong ko lang, can you give me a homily about Immaculate Conception? Vroom, di ba? Minsan ganun lang eh. Alam mo, may problema ako sa asawa ko. Yan kasi nung kiniligawan mo, Sinagot mo kasi agad. Oo, di ba? Ang dami na. Oo. Kapatid, bago ka mag-advise, makinig ka muna. Matutong makinig at please, huwag kang asyumera ha. Hindi porke may problema ako, father, sa asawa ko. Alam mo kasi, yan, ang turo ng Familiaris Consortium. Makinig ka muna. Layo talaga. Makinig ka muna. Be a good advisor starts from being a good listener. Isa ding magandang paalala dito, hindi porke matagal mo ng kaibigan. Yes, yan. Hindi porke matagal mo ng kaibigan, alam mo na yung buong kwento. Oo. Kasi minsan, kuwari yan, alam mo, tol, nag-away na naman kami ni Sweetie. Ay, nako kasi, ikaw masyado ka makate. Ganun agad, di ba? Hindi naman pala yun ang problema. Di ba? Pera pala yung problema, di ba? So, kailangan, hindi lahat ng dating problema applicable sa problema na hiningian ng advice. Yeah, Huwag kang asyumero. So, please be a good listener. Number Makinig 2. ka. Number 2. Be reflective. Ang isang mabuting tagapagbigay ng advice, marunong mag-reflect. Alam mo yung naalala ko dito? Si Kuya Boy.
Boy? Boy. Ay, Boy boy! bawang. Hindi, joke lang. Boy Abunda. Yung tumingin ka sa... Hashtag, shout out kay Sir Boy Abunda. Opo, laking minor yan. Oh, Laking minor. ng Jesus Opo. Nazareno Minor Seminary Opo. sa Borongan. Borongan. In the beautiful province of Borongan. Naalala ko, actually, isa sa mga techniques na natutunan namin to sa sangguniang pastoral. Pastoral counseling. Wow, oo. Gamitin mo yung sasabing Salamin ng bayan. mirroring method. Tumingin ka sa salamin. Naalala nakalipas. Tumingin ka sa salamin, tapos noon, gusto mong kausapin yung sarili mo. Parang, minsan yung sarili mo na yung nagumagawa ng solusyon eh. Pero din sa being reflective, madalas mapatid, yung ating pong binibigay na payo, dapat pinagninilayan mo natin, pinagdarasalan muna natin, at dapat mapagpasensya tayo. Kasi ibig sabihin nun, iniintindi natin yung sitwasyon ng ating kapwa. Nang sa gayon, mas mapagbigay tayo na mas epektibong advice o pananaw. Yun, oo. Tingin to, tama yung tumingin sa salamin eh. Oo. Kasi parang minsan, yung solusyon, nasa iyo na eh. Actually, yun naman ang goal minsan ng counseling at ng spiritual direction. Hindi naman laging spoon-fed yun. Oo, yun, Sabi diba? nga ni Father Ferdy, di ba, it's not pleasant conversation. Because sometimes, yung solusyon sa problema, nakatago na sa budhi mo, yun, nasa loob mo na eh. Ang problema, dahil nga may problema ka, hindi mo makita. Ang role lang ng advisor, ng counselor, ng confessor, SD, ilabas sa'yo yung mabuti na yun. Pero makukuha mo lang yun sa pagninilay. An Indian proverb once said, Ayun. when you have a problem, you see the trees, not the forest. Oh! Diba? I like Kasi that. nga, Impressive, sir. alam mo na yung solusyon, Oo. alam mo na yung gagawin. Pero dahil nga clouded ang judgment, ang dami mong iniisip, no, emotional pa tayo Oo. madalas. Kaya hindi natin nakikita lang natin yung puno, hindi na nakikita yung gubat. Ayun, okay. Kaya maging reflective. Oo. So, sa mga nagbibigay po ng advice, huwag pong banat ng banat at tira ng tira. Pagdasalan nyo muna, no, pakinggan, at the same time, pagnilayan, paano ba tayo mapagbigay ng epektibong advice. Ano sabi ng Guardian Angel mo? Wala pa. Wala pa. Bababa na lang yan. Number three, learn from your experiences and mistakes. Sa mga nagbibigay ng payo, tanda po natin, merong oras talaga kapag ikay nagpapakumpisal, ikay nagpapa-counseling, ikay nagbibigay ng payo, meron talaga moment sa loob-loob mo, makaka-relate ka sa kinakwento sa'yo. Actually, minsan nga, Diba? yung payong binibigay natin, yun yung payong kailangan natin. Oo, yes. Kaya po, diba? the best advice comes from the lessons we learn from life. Oo. Kaya yung kunyari, siyempre, pag ikaw ay counselor or spiritual director o confessor, kailangan mo mag-research. Kunya, moral theology, yung mga yung katuruan, moral na teachings na simbahan. Kailangan maalam ka doon. Sige, fine. Pero higit sa lahat, you also draw from your own experiences. Oo. Diba? Ito may naalala ko yeah. dito. May nagtanong sa akin, Father, bakit kayo pinahingian ng advice na mag-asawa? Hindi naman kayo mag-asawa. Oo. Ito naman sinasabi ko po sa nila. Of course, I can only speak for myself. At least, disclaimer. Siyempre, habang lumalagot bago naging pare, nagkaroon naman tayo ng mga relasyon. So, alam natin yung sitwasyon o experience ng pinagselosan. Na may sumakabilang bakod. Pinagtaksilan. Ginosting, gano'n. For sure, bilang mga tao, nakaranas din tayo ng ganito. At dahil naranasan natin to, mas nagiging epektibo din tayo sa pagbibigay ng advice. Pero maging honest din. Kung wala ka naman ding alam tungkol doon sa karanasan, you could also tell, hindi ko alam actually. Baka gusto mo joint exploration. Para West Philippine Sea lang na. Joint exploration. Magkasama tayong hahanapin yung solusyon yung kalutasan, sa iyong kalutasan yung problema. Father, paano naman po kunyari yung mga binibigay niyang advice sa'yo? Parang lagi niyang kinukuha o lagi niyang galing sa nababasa niya. O Actually, binibigay niyang advice, Father. Pwede ba yung ganun? Actually, okay nga yun eh. Kasi ibig sabihin, meron ng nakaranas na iba na bukod sa iyo. So, kumbaga para siyang meron siyang Father. Ano ba yung pag gumagawa ng thesis? May biography? Review of related literature. Oh my God. Saan mo nakuha yan? Dito. Hindi, pero tama yun. Kasi sometimes, what we experience have also been experienced by others. At yun nga, magandang makinig tayo. Hindi lang naman isang solusyon sa
problema ng buhay. Iba't ibang mga pananaw, iba't ibang perspektibo, iba't ibang karanasan, iba't iba ding lalim. Oo. Merong intense. Meron ding oo. mild. Oo, may Diba? kalma Parang lang. sauce lang yan ng chicken. Sa peri-peri chicken, Peri-peri, di ba? oo. Kaya magandang pakinggan natin yung iba't ibang perspective at tignan natin ano yung nababagay sa atin. At yun, doon tayo pupunta sa number 4, which is don't stop believing. Don't stop believing! Hindi, don't stop learning. Yun. Kaya ngayon, huwag maging know-it-all sa mga counselors, confessors, SDs na nakikinig po o nanonood. Huwag maging know-it-all. Oh, wag kang maging fourth person of the Trinity. Kilala mo ba yun? Easy. Hindi, kasi minsan ang tendency din natin, balik tayo doon sa isa sa mga topics natin kanina. Don't think that you... ikaw ang savior of the world. Don't act like you're the savior of the world. Para kasi minsan, ang tingin natin, dahil tayo yung counselor, tayo yung advisor, ako lang ang magiging solusyon sa iyong problema. Ano yan? Ikaw lang ang moral compass. Oo. At ako lang yung makakapaggabay sa'yo. Wala nang ibang, wala nang hihigit pa sa'yo. Diba? Parang ganun eh. Parang tingin natin tayo lang yung magaling. Pero hindi. Tandaan natin na bilang ang buhay ng tao ay isang pilgrimage, isang paglalakbay. May kanya-kanyang biyahe, may kanya-kanyang pinagdadaanan. At iba't iba din yung solusyon na nababagay dun sa ating mga hinaharap. Kaya dapat lang po, wag nating iisipin na alam natin ang lahat. No? At syempre, panghuli, trust the process. Sa mga advisors, counselors, spiritual directors, confessors na nanonood At po mga nito. kaibigan. At mga kaibigan, yung mga tropa pips. yung mga pinaglalapitan for advice, huwag mong madaliin yung humihingi ng tulong sa inyo. Huwag mong expect na ayos, pagkalapit sa'yo, ayos na kagad yung problema. Yung tipong kinabukasan, no? Para pagising mo, may problema ka, no? Pagising mo, I'm a new person. Hindi ganun. Walang ganun. Oo. Naalala ko sa SPFY, sa Spiritual Pastoral Formation Year, tinagsasabi sa amin, ang buhay ng tao daw ay hindi linear. Kasi parang ang isip natin, parang isipin mo Super Mario. Di ba? Sa dulo ng stage sa Super Mario, may boss si King Koopa, di ba? Tatatalunin mo. Tapos ang next nun, pupunta sa next stage. Ganoon naman, sa dulo may kalaban na naman. May boss battle. Hindi ganun ang buhay. Kasi ang buhay daw, minsan, pag nalagpasan mo yung, akala mo nalagpasan mo na, pero babalikan mo pa rin eh. Pero, sa susunod na mababalikan mo, mas alam mo na kung paano mo i-handle. Sinasabi natin sa kumpisal eh. Di ba nagsasabi, Father, ba't ako magkukumpisal eh? Yung kasalanan ko po dati, yung parang yung kasalanan ko. Ang palagi ko sinasabi, sa pagkukumpisal natin, sa susunod na mangyari ulit sa atin, sa susunod na occasion of sin, mas matibay na tayo, mas hawak natin ang sarili, mas kaya natin labanan ang tukso. Yun, mama. Ano sabi ni Guardian Angel? Sabi ng Guardian Angel mo, Hindi, Father, kasi naisip ko lang, no, paano ba, o paano po ba gagawin para hindi, kumbaga, hindi relate sa problema? What? Relate na relate. Tama ba? Oo, ikaw yung nagbibigay ng advice. Affected. Pati yung nagbibigay ng advice, affected. Ay, nako, ito. Dito ngayon papasok na tawag natin sa Sangguniang Pastoral. Wow. Dito tawag natin boundaries. Yun. Kasi, it is normal and natural that we get affected dun sa problema. Halimbawa po, kapag kami po napapakumbisal, alam niyo po ba, na-apekto na aming katawan. Ako, burp ako ng burp. Ikaw, ano apekto sa'yo? But sa'yo, dighay. Ako yata diglow. Hindi kasi, di ba? We get affected. We absorb the negative energies. But at the same time... Tapos nakakapanghina talaga. Lalo na kunyari, naka 2 hours, 1 hour, 2 hours kang umupo sa kumbisal. Nakakapagod po talaga. Ngayon, punta tayo ngayon sa advice. Minsan, dahil nakaka-relate tayo, ang nangyayari ngayon, imbis na empathy, nagiging sympathy. Iba yung empathy. Nakahanap siya ng kakampi. At ano nangyayari ngayon? Apektado ngayon, pati yung nagbibigay ng advice. Naging emotional na siya. Sige, awayin mo! O gano'n, di ba? Sunod magkita kayo! Sapakin mo! Yun. Again, dito pumapasok yung boundaries. Tandaan natin, higher ground ang advisor sa advisee. Kasi may experience ka eh. Diba? At kaya ka hinihingian ng payo kasi, diba, you're an authority. Kaya ngayon dapat mahalaga din yung ating yung pagdistansya. No? At yung distansyang yun, hindi dahil wala tayong pake. Kundi dahil bibigyan din natin ng kalayaan yung humihingi ng payo sa atin. Naalala ko tuloy yung nakikita ko sa mga nakakatandang pare, pag kunyari kumpisa alam bayan, normally mga batang pare, di ba, pagkatapos magpakumpisal, kakain na, gutom na yan, nakapagod. Yung matatandang pare,
magdadasal muna bago sila lumabas ng simbahan. Akala ko magdidigayan mo siya sa Di ba kasi parang kailangan kalamain mo muna sarili mo para pagbalik mo sa normal na buhay. Hindi yung, kasi ang hirap pala pag hindi mo napalagay mo yung sarili mo. Minsan pag nakikita mo yung mga tao, parang naglalaro, yan yung may kwento sa akin ganito, yan yung may kwento. Ay, alam mo, ang hirap nun, Marami nagtatanong din sa atin, Oo. Father, pag nagkukumpisal po ba kami sa inyo, inaalala niyo po ba yung mga kasalanan namin? Hindi po, Oo. Actually, ang utos nga sa amin, of course, wag na nating, kaya kumbaga itapon mo na kagad. Oo. Pero higit sa lahat, di ba, i-address mo yung sin. Oo. At hindi mo i-judge yung tao. yung tao. Yes, oo. Ba't pinapagpagpag natin, di ba? kapag Kaya nga nagtapos? minsan, Father, paano naman kung kunyari walang karanasan, pwede ka pa rin magbigay ng advice? Actually, Kasi sabi nyo dito, dapat may experience. Yun na nga, kapag wala kang karanasan, be honest din to say, ay, wala akong experience dyan. Oo. Hindi kita matutulungan sa ganyang Oo, sunod. yan. Maging ano din, maging honest ka rin. Hindi nga dapat pwede maging know-it-all. So, paano yung bigay pala ako ng bigay? Wala akong experience, hindi Hindi, pala remember, meron yung sa haba na yung karanasan. Meron ka rin kahit paano masasabi, may masasabi mapupulot ka pa rin. Hindi ka man ganun ka-eksperto, Oo. pero as you experience it, baka yung experience mo, yung natutunan mo, makatulong dun sa tao. Oh, yun. So muli po, top 5 life hack mo para sa ating how to give advice that actually helps. Number 1, be a good listener. Magsimula sa pakikinig ng walang pag-a-assume at walang pag-uusga. Number 2, be reflective. Tumingin sa salamin at palaging iisipin na ang ating pinakamagandang payo may bibigay, bunga ng panalangin at pagninilay. Number 3, learn from your experiences and mistakes. There's no other greater teacher or advisor than life itself. Kaya humugot ka mula sa iyong mga karanasan. Number 4, syempre, don't stop learning. Kahit tayo mga nagbibigay ng advice, dapat natututo din. Huwag tayong tumigil na matuto sa buhay. At number 5, trust the process. Kalma lang. Huwag mong pag-initan yung humingi sa'yo ng payo. At huwag mo madaliin. At huwag mong madaliin. Give him or her the space and the freedom to be who he or she is sa buhay niya. Maging patient ka sa kanya. At maging patient ka rin sa sarili mo. Yun. Diba, napaganda. So, yun. Ano, Chubby, ano masasabi mo? Hindi, natatawa lang ako, Father, doon sa... Naalala ko lang yung friend ko nga kasi. Ayan, Advice ako ng advice sa pa-asawa, wala naman akong asawa. Parinig ka ng parinig eh. Yan na naman. Tama nga yun. Tama nga naman. Oo. Kaya nararapat lang, mga kapimits, maging ano man ang ating pinagdadaanan sa buhay, tayo man ay humingi o nagbibigay ng advice, palaging tatandaan ang ating pagiging advisor, nasa karanasan, at dapat tayo dumalago sa karanasan sa Panginoon. At yan po ating tatapusin po mamaya dito sa kape. At kampay. Wala na laman eh. Wala na nga. Ako din. Ang kakatalano. There's Wala a talaga. fruitcake for everybody. Totoo sa comment dito. Hello, Mom. Oo na, okay, sige. Ganun na lang po muna yung gagawin ko. Susundin ko na lang po yung sinasabi niyo. Opo. Sige, hindi na po muna ako mag-expand. Okay, sige, bye. Oy, bye. Oh, Chubby, parang nag-iba na yung mood mo kanina. Meron kang kaaway. Oh, Father, sabi po ni Mom, wag daw munang mag-expand. Ang galing naman ng mom niya. Kalahati daw muna gawin kong butika. Gagawin ka, bakit? Magkakaroon ka ba ng guest na doktor? Sabi nga, mothers knows best. Oo nga, siguro tama nga yun. So, ngayon, Palit daw kayo. nag-enjoy ako dito, pogi talaga ako dito. Sige na nga. Teka, palit tayo. Yeah. Alam mo naman pangit tayo, kaya... Alam niyo ba? Naglalakad okay. Kanina kasi napansin ko, di ba, ang reklamo niya, imbis na humingin siya ng advice, na-sermonan siya. Na-sermonan siya. Pero ngayon, Chubby, sabi mo, nabigyan ka na ng advice, hindi na sermon yung nangyari sa'yo. Oo, kasi napanood niya yung natin. Narinig niya kanina yung mga sinasabi niyo, Father. Ibig sabihin, Kaya baka naku kasi nagbago telepono po niya yung kanina. Oo, galing. Naka-on. Speaking of advice, parting shots na tayo, mga kapimates. What is the best advice that you have received from a friend or from someone? Sige nga, ikaw. Best advice na natanggap ko lagi mula sa nanay ko.
At ayun ay isang one-liner na yun ang talagang buhat-buhat ko kahit na ang hirap isabuhay hanggang ngayon. This too shall pass. Lilipas din yan. Lalo na po kunyari pag may problema sa parokya, may personal akong mga issue sa buhay, may mga konti mga concern sa bahay. Minsan, ang ginagawa ko pag uuwi, magkukwento lang ako sa nanay ko, tapos minsan sasabihin niya lang, alam mo, ganito lang yan, ganito, ganyan, pag hindi mo masolve, lilipas din yan. This too shall pass. Kaya wag mong problemahin, wag mo na stress sa sarili mo unnecessarily para dyan. Naalala ko yung nanay ko. Na mabibigay din siya sa aking advice. Ano? Pag pinakain ka ng putik, kumain ka ng putik. Ikaw, Chubby, anong best piece of advice na natanggap mo? Ako, Father, kasi, ang sabi lang sa akin palagi, wag mong, pag may problema, wag mong parkingan, daanan mo lang. Tapos, habang buhay, may pag-asa. Yun. Ayun. Maganda yan. Ay, thank you. Habang may, kapag mong... Kapag may problema, wag mong wag mong parkingan. Parang gusto daanan kong mo i-quote lang. yun, I-quote mo daanan mo mamaya lang. yan. Pag may problema, wag mong parkingan, daanan mo lang. Daanan mo lang. Habang buhay, Habang may buhay, may pag-asa. pag-asa. May pag-asa. Andyan si Sharon Cuneta. Sakay na! Ha? Bakit? Bakit si Sharon Cuneta? Wala, joke lang yan pa. May hinahanap ako. Ayun, nakita ko na. Yun. Okay. Ayan. Ikaw, ano yung yung best payo na tanggap mo lately? Nobody cares, go to work. Hindi, joke lang. Ito, actually, may nakita ko tama-tama na. Sige. Hindi ka napag-iiwanan. Iba lang ang tinatahakan mong daan. Ay, galing. Galing. Seriously, no? Actually, alam naman natin yung kanya-kanyang kwento natin, no? Minsan nakala natin na parang, nauna na sila, ang layo na narating nila, nasa Roma na si ganyan, ako nandito pa rin sa Tambo, di ba? Pero, yun nga iba-ibang biyahe, kanya-kanyang buhay. Enjoyin mo yung iyong journey, iba-iba yung iyong path, iba-iba rin yung inyong kwento. Pero, may isang Diyos na mabuti sa lahat. Kaya, hindi ka napag-iwanan, iba lang ang tinahahak mong daan. Di ba yun? Sa pagkumpas ng iyong kamay. Di ba yun, di ba? Parang naging kamukha mo tuloy yung kumanta ng Father. Sino? Si Jericho. Si Jericho. Gonzales. Jericho Sims. Ba si Ebe? Hindi, anyhow. Pero maganda, no? Mapakinggan natin ano yung best advice na natanggap niyo. May mga nagano na nga, may mga nagpo-post. May nagpo-post, best na payo nila natanggap, matulog tuwing hapon. Alam mo, maganda yung payo na yan. Bakit? Kasi pag tumanda ka na, hindi ka nakakatulog. Ay, oo, yes. Agree. Alam mo, Siesta is life and tulog is lifer. Luxury na yung matulog ng siesta. Yung, alala ko na sa seminaryo tayo, di ba, parang napipilitan lang tayo matulog ng hapon. Pero ngayon, pag opening, grand siesta, tapos hihiga ka na. Gigisingin ka alas 6 na, gano'n. Oo, ganun, tama. So yun, matulog tuwing pangalawa, kung saan kinuha, doon ibalik. Ayan, maganda rin naman. Meron pa akong gusto dugtog nila. Ano? Huwag mong pitasin ang hindi sa iyo. Impressive, sir. Impressive. Huwag mong pitasin ang hindi sa iyo. May pinariringan to. Ayun. Tapos yung, never compare yourself to others. Yan. May kanya-kanyang kwento. Tsaka may kanya-kanyang panahon, di ba, Father? Oo, yun. Tama nga, di ba? Sa tamang panahon. Parang, Lahat ng bagay nasa tamang panahon. kayo po, ano po yung effective, pinakamabisang payo pinakamagandang payo na natanggap niyo po? Post niyo po sa ating comment section below. Tandaan natin, ang payo ay nanggaling sa karanasan. At yung karanasan na to, isang kayamanan. It's a treasure. A treasure that could help others. But remember, what makes an advice? It comes from an authority. It is asked. Nasulisit siya at higit sa lahat for the betterment of every person. At syempre, ang tamang pagbibigay ng payo ay nagsisimula po sa tamang pakikinig. Huwag tayo maging judgmental o asyumera. Matuto tayong makinig upang mag-gets natin. Ano ba pinagdadaanan ng ating kapatid? At higit sa lahat, para sa araw na ito, no, maging mabuting tagapagbigay tayo ng payo. Huwag tayong tira ng tira, banat ng banat, no? Tandaan, sa pakikinig, yung solusyon yan the problem, advice, decision, action. Sana po ang ating pagsasamahan magbunga ng mabuting pagkilos
for the betterment of all. Kaya po, mga kapatid, eto na naman tayo. Tapos na naman. Para sa life na tama ang timpla, magkahalong saya at pananampalataya. At sa bawat kwento ng buhay, tayo na't magkape at kampay. Tayo na't magkape at kampay.